Oo, tutulungan kitang maunawaan ng malinaw, detalyado at malalim ang mga konseptong ito. Gagamitin ko ang salitang Filipino na simple at tuwid at susuportahan ng mga talata sa Biblia, lalo na mula sa bagong tipan, para maging batayan. Ang mga ito ay magkakaugnay. Lahat ito ay umiikot sa pag-ibig at plano ng Diyos para sa tao. 1. Biyaya ng Diyos, grasya ng Diyos, grace. Ang biyaya o grasya ay ang hindi karapat-dapat na kabutihan at pagpapala ng Diyos sa atin. Hindi ito nakukuha sa pamamagitan ng ating gawa, kabutihan o pagsisikap. Ito ay libre, walang bayad at dahil lamang sa awa ng Diyos. Simpleng paliwanag, parang may utang kang milyon sa isang tao at hindi mo kaya bayaran. Biglang sinabi niya, "Huwag mo nang bayaran, pinatawad na kita." Iyon ang biyaya. Hindi mo ito kinita, ibinigay lang dahil mahal ka niya. Sa Biblia, sapagkat sa biyaya kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito ay hindi mula sa inyo, kundi kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang walang sinumang magmapuri. Efeso 2:8-9f. Si Apostol Pablo, na dating nang-uusig sa mga Kristiyano, ay nagsabi na siya ay naging apostol dahil sa biyaya. 1 Corinto 15:10. Malalim na aspeto, may dalawang uri ng biyaya na madalas na pag-uusapan. Karaniwang biyaya, binibigyan ng Diyos ang lahat ng tao, sikat ng araw, ulan, talento, pagkain, buhay mismo. Espesyal na biyaya, ang biyaya ng kaligtasan na ibinibigay sa mga nagtitiwala kay Hesukristo. Binabago nito ang puso ng tao. Ang biyaya ay hindi lisensya para magkasala, kundi lakas para mabuhay ng banal. Tito Dong Targon ng 11:12 verse 12. Kagandahang loob ng Diyos at kabutihan ng Diyos, kindness, goodness of God. Kagandahang loob, kindness, benevolence. Ito ang mapagmahal, mahabagin at mapagparaya na katangian ng Diyos. Hindi siya galit ng galit kahit tayo ay makasalanan. Sinasaktan niya ang kanyang sarili sa krus para mapatawad tayo. Kabutihan, goodness. Ito ang kabuuan ng pagiging perpekto ng Diyos. Siya ay mabuti sa lahat ng aspeto, banal, matuwid, mapagkakatiwalaan, at laging gumagawa para sa ikabubuti ng kanyang nilikha. Talata, ang kagandahang loob ng Diyos ay nagtutulak sa iyo sa pagsisisi. Roma 2:4. Ang Diyos ay pag-ibig. 1 Juan 4:8. Ang pag-ibig ay hindi lang damdamin, kundi ang mismong kalikasan niya. Ang Panginoon ay mabuti sa lahat. Ang kanyang habag ay nasa lahat ng kanyang nilikha. Awit 1:4-5-9. Malalim, kahit masama ang nangyayari sa mundo, sakit, kamatayan, kasamaan, ang kabutihan ng Diyos ay hindi nawawala. Madalas itong ipinapakita sa gitna ng hirap, halimbawa si Job sa lumang tipan. Ang pinakamalaking patunay ng kanyang kabutihan ay ang pagpapadala niya ng kanyang anak para mamatay para sa ating mga kasalanan. Juan 3:16. 3. Kaligtasan, salvation. Ang kaligtasan ay ang pagliligtas ng Diyos sa tao mula sa kapangyarihan, parusa at kahihinatnan ng kasalanan. Kasama rito ang pagpapatawad, paglilinis at pagbabalik ng relasyon sa Diyos. Mga yugto ng kaligtasan. 1. Justification, pagiging matuwid. Kapag nagtitiwala ka kay Kristo, itinuturing kang matuwid sa paningin ng Diyos, hindi dahil perpekto ka, kundi dahil sa sakripisyo ni Kristo. 2. Sanctification, pagbabago. Patuloy na ginagawa kang banal ng banal na espiritu araw-araw. 3. Glorification, pagiging perpekto. Sa pagbabalik ni Kristo o sa kamatayan, magiging perpekto na ang iyong katawan at kaluluwa. Paano nangyayari? Hindi sa mabuting gawa, kundi sa pananampalataya kay Hesukristo. Roma 10:9-10. Si Hesukristo ang nagbayad ng parusa ng kasalanan sa krus. 4. Buhay na walang hanggan, eternal life. Ito ay hindi lang walang katapusang buhay pagkatapos ng kamatayan, kundi kalidad ng buhay na may ugnayan sa Diyos ngayon pa. Si Hesukristo mismo ang nagsabi, "Ako ang pagkabuhay na muli at ang buhay. Ang naniniwala sa akin, kahit mamatay siya, mabubuhay siya." 1:11-25. At ito ang buhay na walang hanggan, upang makilala ka, ang iisang tunay na Diyos, at si Hesukristong iyong isinugo. 1:17-3. Malalim na pag-unawa. Nagsisimula na ito ngayon kapag tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Mayroon ka ng buhay na walang hanggan sa loob mo. Ito ay masaya, may saysay at walang takot sa kamatayan.
Walang luha, sakit, kasalanan o paghihiwalay sa Diyos. Apokalipsis 21:4. Para sa mga hindi naniniwala, may ikawalong kamatayan, eternal separation from God. Pero ang plano ng Diyos ay iligtas ang lahat na sasampalataya. Buod at koneksyonet. Ang kabutihan at kagandahang loob ng Diyos ang nag-udyok sa Kanya na bigyan tayo ng biyaya. Sa pamamagitan ng biyaya, tayo ay naliligtas, kaligtasan. Ang kaligtasan ay nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Lahat ito ay sentro kay Hesukristo. Siya ang sagisag ng biyaya, kabutihan at buhay. Kung gusto mo, pwede nating pag-usapan ng mas malalim ang alinman sa mga ito. Halimbawa, paano ko matatanggap ang biyaya? Ano ang papel ng pananampalataya? May free will ba tayo? O kung may partikular na tanong ka tungkol sa isang talata o karanasan sa buhay, sabihin mo lang. Nanalangin ako na maliwanagan ka ng banal na espiritu habang binabasa mo ito. God bless you.